Narito ang mga sundalo na nakatayo sa labas, sa ibaba para sa seguridad. Nang makita si Wang Hai na mabilis na dumarating, nagulat sila. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, tinawag ni Wang Hian ang, "Sir, papasok sa silid ng pagpupulong." Lahat sa silid ay lumingon upang tumingin, at pagkatapos ay nagalit si Qing Jian, nakaupo sa upuan, tumalikod at tumingin. Sinabi ni Wang Hian, "Sandali lang, ang lugar na ito ay ang kanyang sala." Pagkatapos ay tinanong niya kung may bisita sila at kung ano ang dahilan ng bastos na pag-uugali na iyon. Si Yang ay nakatayo sa tabi ni John Giant ay hindi sumagot. Pagkatapos ay lumapit siya kay Cheng John, ang master ng tore, at sinabing may nangyaring masama. Si Wang Haiyan ay kabado at pawisan. Pagkatapos ay tumingin ang master na si Qin Zhong kay Wang Haiyan at tinanong kung ano ang nangyari. Bilang tugon, tumingin si Qin Zhong kay Wang Haiyan na natiling tahimik, at pagkatapos ay sumagot si Wang Haiyan kay Cheng John, ang mga idiot ay papunta na sa Hilaga, isang faction at 3 pamilya na ang bumagsak. Tinanong siya kung sumali na ba ang mga puwersa sa sentro sa labanan, at tumayo si Wang Haiyan at sumagot, "Hindi pa, sir, pero ang mga nangunguna sa harapan ay ang mga Blood Horsemen." Nang marinig ito, lahat ng naroon sa pagpupulong ay nagulat. Si Cheng Giant ay nagulat din at tumingin kay Yang. Tinanong niya, ang mga Blood Horse Riders, kahit hindi sila ang pangunahing puwersa na pinamumunuan ng Peach and Lord, isa pa rin sila sa mga pangunahing puwersa ng Peach and Palace Army. Dagdag pa niya, narinig ko na umabot na sa 300 ang kanilang bilang. Si Wang Highlands ay tumingin sa kanya at sinabing, at hindi lang yun. Mayroon ding daan-daang martial artists na sumusunod sa kanila. Nang marinig ito, biglang tumayo si Kai Dalayao mula sa kanyang upuan at tumingin kay Yang, sabay sabing, "Alam kong mangyayari ito. May oras pa tayo, pero lalo lamang lalaki ang mga nasawi." Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin. Si Jiang Zhou ay umupo sa harap niya, pumikit at nanatiling tahimik. Si Kai Dalayao ay nakatayo doon, nakayakap sa kanyang mga braso, at tumingin kay Yang, tinanong ang leader ng lihim na korte kung may natanggap na bang sagot mula sa kanila. Si Wang Hian ay nakatayo doon, nakayakap ang mga braso, nakatingin kay Cao Yao. Maya-maya, tinapak ni Cao Yao ang mesa at sinabi, "Narito na." Pagkatapos, binuksan niya ang pahina sa mesa na hawak niya, at lahat ng miyembro ng pagpupulong ay lumapit upang tingnan ang pahina. Ibinuka ni Wang Haiyan ang kanyang mga kamay sa pahina, binuksan ito sa harap nila, at nagulat nang makita ang nakasulat. Isa lang ang nakasulat, kapag sinimulan ng sumakay ang mga tigre, wala nang atrasan. Walang iba pang nakasulat sa buong pahina. Nagulat si Wang Haiyan at tinanong, "Iyan lang ba?" Pagkatapos, hawak ni Qin Zhong ang pahina, nakatitig dito. Isa sa mga lider ang nagsabing ito ay isang tanda ng pagkawalang respeto. Si Cheng Zhong ay umupo malapit sa kanyang upuan at lumapit upang tingnan ito muli. Pagkatapos nito, isang lalaki na naka-purple na damit at sombrero ang nagsabi, "Hindi pa sila mukhang mga sprinter, ngunit nababahala na sila sa pagkakasangkot ng isang pangatlong partido." Dagdag pa ni Cheng Zhong, hindi lang sila nababahala, inaabuso na nila ang sitwasyon. Dagdag pa niya, sila ay kumpidensyal na umaabuso at gumagamit ng pagkakataon upang palakasin ang kanilang posisyon at alisin ang mga kalaban. Pagkatapos nito, umupo si Cheng Zhong sa upuan, may hawak na papel sa kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang magic ng apoy upang sunugin ang papel, na naging abo at nahulog, iniwan ang usok. Tinitigan ni Cheng Zhong ang kanyang kamay, kinuyam ito at sinabing, "Kung ganito sila, dapat tayong magpadala ng tugon na katumbas ng kanilang sagot." Napaghandaan na nila ang lahat. Tumingin siya sa unahan at tinanong kung gaano kalayo na ang kanilang mga puwersa. Tumayo si Wang Haiyan sa harap niya, itinuro ang direksyon at sumagot na ang mga puwersa ng Qing-on at Pump B ay nasa hangganan na ng Hangmayo Hondo at ang Vilum units ay nasa Holbox. Nagulat ang kanilang mga mukha. Nang marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Wang Hang na kung makikipag-ugnayan sila sa mga puwersa ng kaaway, magiging isang malubhang sitwasyon ito. Gayunpaman, mas mahina ang kanilang mga puwersa kumpara sa potensyal ng digmaan. Tinanong ni Cheng John kung ano ang mangyayari kung mabilis na gumalaw ang mga unit ng Chen Yong at Pampang. Nakatingin sa kanya, sumagot si Wang Haiyan na mangyayari yun. Pagkatapos nito, inilagay ni Cheng Zhong ang kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng kanyang baba at tumingin sa mesa, sinabing mas mabuti na yun kaysa wala. Pagkatapos ay tinanong niya si Wang Haiyan na nakatayo sa harap niya, kung ano ang iniisip niya. Nakatingin si Cheng John sa kanya at sumagot na ito ay isang magandang ideya.
Pagkatapos, sinabi ni Cheng John na ang lider ng lihim na korte ang nagbigay ng mga utos, at sinundan ito ni Wang Hana, na sumagot ng, Sir. Pagkatapos nito, tumingin si Jiang John sa mga nakatatandang lider at sinabi na kakailanganin niya ang kanilang tulong. Bilang tugon, tumango sila at sinabing, Siyempre, oo. Kailangan din nila ang tulong ng 5 prestihiyosong pamilya. Ang lalaking nakasuot ng purpurang sombrero ay nagsabi ng kanyang punto. 6 na ngayon, at sinabi niya kay Cheng Jiang na sumali na sila sa mga labanan. Narinig niya na ang mga pamilya ay nagtitipo na sa sangay ng Tade ay paparating din. Tumingin si Cheng John sa lalaking may purpurang sombrero at sumagot, nag-iisip. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng ginhawa sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya na may isang bagay pa ring mahalaga. Nagulat ang lalaking may purpurang sombrero at tinanong kung ano yun. Tumingin si Cheng John pababa at sinabing kailangan nila ang lakas ng mga malalaking pamilya para harapin yun. Samantala, sa korte ng pamilya Judmu, 6 na nakatatandang lider ang nakaupo sa bulwagan ng pagpupulong. Ang panganay na anak ni Judyong Jujon, na may hawak na tasa ng tsaa, ay tumango, at ang bunsong anak na si Jun Jr., ang henyo ng pamilya ng hukom, ang kambal na bituin ng Wind at Woods, ay nakaupo sa harap, may hawak na tasa ng tsaa. Sinabi niya, magandang ideya na buksan ang ating depensa at maglunsad ng pag-atake. Kung sila ay gag-antay ng pag-atake, ano kaya ang mangyayari? Dagdag pa niya, nagsimula na ang labanan, at dahil nagsimula na, kailangan nating lumaban ng buong lakas. Nang marinig ito, uminom si Judyong ng tsaa, pumikit, nag-isip, at ngumiti. Pagkatapos nito, ang pangatlong anak na si Judge Jun, nagalit, ay tumingin kay Junyang, at sabay sabi, tama na ang pagbibiro. May bisita tayo dito. Nagulat si Jun at tinanong, biro. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan, nag-isip na kailangan nilang makipagtulungan sa Righteous Coalition para talunin ang Peach and Palace. Dagdag pa niya, nandoon ang aking ama, kaya't ang kanilang kahilingan ay may suporta rin ang opinyon ng aking ama. Nang sinabi niya ito, nakita ang kanyang refleksyon sa tasa ng tsaa sa harap niya. Si Wayne Hume ay napaisip, pinipilit ang kanyang mga labi, at inisip na wala silang pagpipilian kundi tanggapin ito. Pagkatapos nito, hawak ni Jun ang tasa ng tsaa at tinanong kung kaya ba nilang palibutan ang mga kaaway ayon sa plano ng Righteous Coalition. Kailangan nilang lubos na wasakin ang mga puwersa ng kaaway na kasalukuyan nilang kinakaharap. Ang pangalawang anak na si Judge Jukes, na nakaupo sa tabi ni Jun, ay nagdagdag ng kanyang punto, tanong ko lang, sapat na ba ang ating puwersa? Dagdag pa niya, ang mga pag-atake sa ating pamilya ay malubha, at ang pinuno ng pamilya ay may malawak na saklaw ng impluensya. Ipinikit ni Jun ang kanyang mga mata at iniiling ang ulo, sumagot, walang paraan. Alam nila yon, ngunit may mga pag-atake mula sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, natiwala sila at handang-handa na sila. Pagkatapos nito, tumingin si John Jun sa pang-apat na anak, si Judge Link, ang kambal na bituin ng Wind at Woods. Ngumiti si Woods at tinanong, tama ba ang iyong sinabi? Si Judge, nakatayo sa harap niya, ay sumagot, handa kaming harapin ang sakit, ngunit iyon ay iyon. Nang marinig ito, nagulat si Judge Jun, iniwagayway ang kanyang mga kamay, sinabing, ang mga pangunahing puwersa ng Peach and Palace ay patungo sa Hilaga. Palilibutan nila tayo kung maghihintay pa tayo ng mas matagal. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa tasa ng tsaa. Iniisip ni Wang Hande na ang laban na ito ay sulit lamang labanan kung magsasama-sama ang Light Paths at may pagkakataong manalo laban sa Peach and Palace. Paparating na ang puwersa ng 5 prestihiyosong pamilya, ngunit kailangan nila ng tulong upang harapin ang mga kalaban. Ang pinakamagandang magagawa nila ay manatili at labanan sila doon. Pagkatapos nito, tinanong ni Judge Wang Haiyan kung wala bang ibang paraan kundi tanggapin ang kahilingan. Bilang tugon, nagulat si Jun at biglang umubo. Tumingin siya kay Wang Hana at sinabing, hindi ito ang pinakamabuting paraan, ngunit iniisip niya ang iba pang posibilidad. Tumingin si Judge Yang kay Jun at tinanong kung ano yun. Sumagot si Jun na kailangan nilang ituloy ito, ngunit kakailanganin nila ang tulong ng ika-4 na Hong Moon Power. Tahimik na nakaupo si Judge Lin at tumingin kay Jun bago idagdag na palagi siyang handa. Samantala, sa loob ng silid-pulong ng Peach and Palace, isang lalaki na may marka ng krus sa kanyang ulo ang nagdagdag ng kanyang opinyon sa diskusyon. Kumpiyansa siyang gagawa sila ng hakbang. Galit niyang itinulak ang kanyang kamao sa kanyang kondongan at tumingin sa unahan, sinasabing ang kanilang pangunahing puwersa ay patungo sa Hilaga.
Hindi sila basta-basta matatalo o ma-take, habang ang babaeng may itim na belo na nakaupo sa tabi niya ay nagbubuhos ng tsaa. Pagkatapos magbuhos ng tasa ng tsaa, inilagay niya ang tsarera sa mesa, at sinabing ang epekto ng tagumpay ay sapat na. Kailangan din nilang isaalang-alang ang kanilang relasyon sa Righteous Coalition. Tumingin ang lalaki na may marka ng krus sa ulo at sumagot na, ngunit ang pinuno ng Peach and Palace ay nakatayo pa rin at tahimik. Nagtanong ang lalaki na may marka ng krus, kung maitatag nila ang pinakamahusay na posisyon, mapapalibutan nila ang mga ngabayo. At ganun din ang gagawin ng ibang squad. Pagkaraan ay nagtanong siya kung ano ang iniisip ng aking Panginoon. Nakatingin ang pinuno sa unahan at sumagot, iniisip ko pa rin. Pagkatapos nito, galit na inilagay ng pinuno ang kanyang mga kamay sa mesa at tinanong kung may paraan ba silang matigil ang mga kaaway. Ang babaeng nagbubuhos ng tsaa ay tumingin sa pinuno at sinabi na kapag sumabak na si Judge John, magiging seryoso na ang sitwasyon. Nagtanong ang pinuno tungkol sa batang henyo na si Judge Moho, at tama ang kanyang hinala. Ngumiti ang pinuno at sinabing malamang na wala itong kapangyarihan upang pigilan ang kanilang puwersa. Ang babaeng may hawak ng mainit na tasa ng tsaa ay pinaikit ang kanyang mga mata, tumingin sa pinuno ng Peach and Palace, at sinabi niyang naniniwala siyang susubukan ng mga kaaway na sirain ang kanilang puwersa as fast as possible. Kung aatake sila kasama si Judge Ling bilang leader, mapapasok sila sa isang napakahirap na sitwasyon. Habang sinasabi niya ito, sumingit ang Elder King So at idinagdag na hindi madaling talunin ang kanilang puwersa. Pumikit ang babae at ngumiti, nagulat si King So at tinanong kung ngumiti ba siya. Tumingin siya kay King So, uminom ng tsaa sa ilalim ng kanyang belo, at tinanong siya kung paano niya nauunawaan ang mga kasanayan ni Judge Ling. Itinanong din niya kung naisip ba ni King So kung bakit tinatawag siyang Starwoo at hindi Scattering Wind. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang tasa ng tsaa sa platito at sinabing, mayroon din tayong Poison Master at ang mga pamilyang Marshall na pumatay. Tumingin siya kay King So at sinabing, kapag nagsimula silang gumamit ng lason, masisira ang kanilang depensa nang hindi man lang makalaban. Sinabi ng lalaki na may marka ng krus na tinatawag silang mga righteous. Tinanong niya ang babae kung maglalakas loob ba silang gumamit ng lason. Tahimik siyang tumingin sa unahan at sumagot na kapag buhay na ang nakataya, ang katwiran at karangalan ay walang halaga. Dagdag pa niya, makikilahok si Starwoo sa labanan. Ang ibang mga miyembro sa pulong ay nakikinig sa kanya. Ang ilan ay umiinom ng tsaa, habang ang iba ay tahimik na nakaupo. Ngunit ang pinuno ng Peach and Palace ay tumayo roon, nakahalukip-kip, at tumingin sa babae. Tinanong niya, anong kakayahan mayroon siya para magawa ito? Ang babae, na nakahalukip-kip, ay umupo at sumagot, formation technique. Nagulat ang lalaki na may marka ng krus sa kanyang ulo at tinanong ang babae, sa formation technique. Ang pinuno, na galit ang itsura, ay tumingin sa unahan at nagtanong, kung pipigilan ni Judjun ang mga kalaban gamit ang formation technique, kailangan ito sa malaking bilang upang matigil ang buong tropa. Tumingin ang babae sa pinuno at sumagot, hindi pabor sa kanila ang oras, ngunit magkakaroon sila ng problema kung gagamitin niya ang height formation technique na minana mula kay Moho. Nag-react ang pinuno, hinahaplos ang kanyang balbas at sinabing, kung si Moho nga ang gagamit ng formation technique na yun. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae at nagtanong, kung kaya ba nilang sirain yun ng tama? Sumagot ang babae, magagawa nila. Ngunit mangangailangan yun ng oras, at hindi yun maiiwasan. Pagkatapos nito, umupo ang pinuno sa kanyang upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, at sinabi, hindi yun makakatulong dahil yun ay Judge Family. Pagkatapos ng lahat, tinanong ni Elder Kane So ang pinuno kung paano nila aatakihin ang Judge Family Lord. Tumugon ang babae, walang dahilan para magsayang ng lakas sa pagkakataong yun, gaya ng pag-urong nila sa kanilang kuta. Nagpatuloy siya at hindi makapagsalita, habang tinititigan ni Kang So. Ngunit tumigil bago tapusin ang kanyang sinabi, tila may ibang bagay na iniisip. Idinagdag ng babae na dapat pigilan ang mga martial artists mula sa pagpunta sa sarili nilang hangarin. Nagsisimula ng kumilos ang mga bantay ng mga supreme leaders. 10,000 poison factions martial artists, at si Vice Lord Jisok ang sumama sa surrounding forces, at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Samantala, sa kabilang panig, nagkaroon ng pagpupulong sa sekta ng Tang family. Nakaupo ang mga nakatatandang elder sa kanilang mga lugar, at ang mapa, mga scroll letters, at espada ay nakalatag sa mesa.
Isang senior guard ang pumasok ng mabilis sa meeting hall, sumigaw ng, "Sir." Nakangiti at galit ang Lord, at tinanong niya ang bantay, "Bakit ka nagmamadali?" Lumuhad ang bantay, inipon ang kamao sa kaliwang palad, at tumingin sa Lord, sumagot, "Ang Black Star na pumipigil sa kanila sa unahan ay bumagsak na. Ang Devil Head Faction at ang Sensho Unit ay parehong malapit ng maubos." Nilabanan ng bantay ang kanyang pagkapagod, at suot niya ang punit na kasuotan. Nagulat ang Lord at tinanong, "Wala pang kalahating oras mula nang nagsimula ang laban. Paano agad bumagsak ang Devil Head Faction at ang Sensho Unit, na may matatag na pinuno ay parehong nabigo?" Sumagot ang senior guard na, napatay ang commander ng Devil Head Faction 5 segundo matapos magsimula ang laban. Sinubukan ng leader ng Sensho Unit na labanan sila, ngunit hindi nagtagal at siya'y napatumba. Nang hindi pa umaabot ng 10 minuto, galit na itinanong ng Lord kung sino ang pumatay sa commander. Sa hindi makapigil hininga, saglit na nag-isip ang bantay, bago sinabing, "Si Star Wuzuling." Tahimik ang lahat sa pagpupulong, at walang nagsalita ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, humalukip-kip ang Lord at nagsabi, kinuha niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Habang nagpapatuloy ang usapan, dumating si Vice Lord Ji Sokang ng 10,000 Poison Factions mula sa gilid at idinagdag, na walang dapat ikatakot.